Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news. Nako, paktay na huling alas ni BP Sara Duterte nilantad sa publiko. Kongreso na shock. Yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. No, yan nga po mga kababayan, halal Diyos ko po, naku, sinubuan ng ebidensya, tamba mula sa nguso, hindi mula sa puso. So yan mga karibin natin, ito po ang sinasabi kong mula sa puso, mula sa nguso, no? At hindi mula sa nguso, mga kababayan. Ito pong naging privilege speech bang tawag dito? Nagbabasa na nga lang po mga kababayan, hindi pa isinasa puso nitong si Speaker Romualdez ang kanyang pagdi-deliver. Kaya mapapansin natin mga kababayan, parang totoo nga, no? Na wala silang pakialam, no? Sa taong bayan kung di pera lang, no? Pera lang siguro ang gusto nito. Diba? Kasi kung ikaw ay totoong nagsiservisyo sa publiko, even without script, kaya mong magsalita, di ba? Nang yung gusto mong iparating sa taong bayan. Ito mga kababayan, pakinggan po natin si Speaker Romualdez. Bayan ay hindi para sa sariling pakinabang ng ilan. Tungkulin natin bilang mga kinatawan na tiyakin ng bawat piso ay para sa pag-unlad at kapakanan ng ating kababayan. Pinalakpakan pa. No, pinalakpakan pa ng mga crooks sa ito, pakinggan natin mga kababayan para may makuha tayong aral. Walang makakalusot sa ating pagsusuri. Tayo ang boses at mata ng taong bayan at sa kanilang pangalan tayo ang magbabantay laban sa pag-abuso at korupsyon. Hay nako mga karibin natin, ang hirap. Ang hirap panoorin ni Speaker Romualdez, parang di ba? Yung tinuturuan mong magbasa, ha? Yung, di ba? Tingnan niyo ulit mamaya mga kababayan, di ba? Utal-utal kung magsalita. Ibig sabihin, pag ganyan yung salita mo mga kababayan, you are not speaking wholeheartedly, di ba? Hindi talaga mula sa puso ang iyong pagsasalita. Mula sa nguso. Kaya nga sabi ko mula sa nguso po ang pagsasalita nito, hindi po mula sa nguso, ay sa puso. Pinalakpakan na naman. Patuloy nating itaguyod ang responsableng pamahala sa pondo ng bayan. Palakasin ang ating ekonomiya at itaguyod ang kaunlaran ng bawat Pilipino. Tungo sa isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. May nakita ko mga kabayan Ay nakita ko boring na boring dito kaya kay Speaker Romualdez. Sino ba naman ang hindi maboboard dyan, no? Nagbabasa na nga lang, hindi pa inaayos. Hindi nga mula sa puso mga kababayan, kung hindi mula sa puso. Hindi niya talaga sinasabi yan. Ewan ko mga karibin natin, no? Bakit ba may mga ganito tayong matataas na opisyal ng bansa, pero kung mag-act parang hindi naman. No? It is about, I think ito personal opinion mga kababayan. Hindi lang kaya Speaker Romualdez, maging yung iba dyan, di ba? Na mga crooks. It's not about public service na nang nangyayari ngayon. No? Ang iniisip po nila ngayon, kung paano po sila magtatagal, no? Sa kanilang pwesto. At paano rin sila magkakapera. Nako. Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaction dyan sa speak sa privilege speech, no? Ni Speaker Romualdez, kayo na lang pong bahala. Parang si ano lang din to
Napanood niyo po ba yung video last vlog na pinablish natin mga kababayan? Wherein, no, si PBBM, in-interview ng isang mainstream media. Parang ganun rin to eh. Diba? Utal-utal. O, tapos, hindi talaga wala. Hindi natin nakaramdam. Yun yung term. Ha? Hindi po natin ramdam. Ha? Yung kanilang sinasabi. No? Na, kung ikaw ay dati pang nanonood ng mga ganitong speech, di ba? Pag napanood mo po yung speech ni dating Pangulong Duterte, parang ayaw mong tumingin sa iba. Gusto mo talagang nakafocus ka kasi bawat words na lumalabas sa bibig, no, ni dating Pangulong Duterte, talagang tatagos yan eh. Tumatagos sa'yo, no? Pero dito, kahit ano sigurong ipagsalita nito, wala kang maramdaman eh. No? Manhid na po ang taong bayan. Walang maramdaman. Nako po. Eto na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang walang katapusang kontrobersyang tila pang-aatake sa Office of the Vice President. Sa kauna-unahang pagkakataon, Vice President Sara Duterte, binasag na ang katahimikan at nilabas na ang buong katotohanan sa pangalawang video kung saan ay harap-harapang pinangalanan kung sino ang 2 tao na may hawak ng budget ng ating bansang Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa kauna-unahang pagkakataon, Vice President Sara Duterte nagsalita na matapos kinontra nito ang mga banat ng mga mambabatas sa kanya sa pagiging bratinela di umano nito dahil sa hindi niya pagsagot sa mga tanong ng mga kongresista tungkol sa panukalang pondo ng kanyang opisina para sa taong 2025. Sa isang Bigyan lang po natin ng reaction mga kababayan. Sinisabi lang bratinela mga kababayan, no? Mas lumalabas nga na, mas bratinela pa, mas spoiled brats pa. Itong si Stella Kimbo mga kababayan. Sa dami po ng kanyang, anong tinatawag, mga collectors, diba, item, no? Yung mga mamahaling bagay na nakapalibot kay Stella Kimbo. Biruin mo mga kababayan, relo lang, milyon-milyon ang halaga. Bag, milyon-milyon ang halaga. Ang tanong, saan po sila kumukuha? Yan ng kanilang mga pinambibili niyan. Magkano lang ba ang sweldo ng isang congresswoman or congressman, di ba? O kailangan siguro talaga mga kababayan, silipin po, no? Yung salin nitong si Kimbo. Imbestigahan po ng COA, bakit ganito ang lifestyle nito? Attend lang ng congressional hearing, hindi milyon peso attire pa. 'Di ba? Nilupig mo pa ang isang sundalo. Ang isang sundalo pag magkano ba ngayon ng 'di ba? Ang isang buong battle gear ng sundalo. Si Stella Kimbo mga kababayan, baka mga 100 na sundalo lang pwedeng ipasuot. Sa suot ni Stella Kimbo, mga ka-review natin, di ba? hayag na kanilang inilabas. Sinabi ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte, parte lang daw ito ng pag-atake laban sa kanya ng maraming mangbabatas mula sa mababang kapulungan. Ito ang unang nilalaman ng kanyang unang parte ng kanyang interview. Ayon sa Vice President, and I quote, "Hindi ako bratinela o spoiled brat. Hindi lang sanay ang iilan sa mga member ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot." Isa din itong parang atake din na parang bratinela
Buti nga mga kababayan, hindi kinontempt si no? Si Vice President Sara Duterte. Kasi mga karibyo natin, napapansin po ng ating mga kababayan, no? Maging tayo po, nakakapansin rin na pag hindi po nakukuha nila yung gusto nilang isagot ng isang resource speaker or guest speaker, ay tinatakot nila na i-contempt, i-detain diyan sa Kongreso or sa Senado. Diba? Yan po ngayon ang bagong panakot, kumbaga. Nitong mga congressman na gustong-gusto lang marinig ang gusto nilang marinig na sagot. Eh paano kung hindi ni ganun ang isagot? Iko-contempt ba nila lahat? Ayan, kahit na sumasagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. End quote. At ngayon, sa pangalawang video ay matapang na inilabas ni Vice Presidente kung sino ang dalawang tao ang may hawak ng budget ng Pilipinas. At ito di umano ay sila Appropriation Chair Congressman Saldico at si Speaker Martin Romualdez. At di umano ay nakikialam ng budget ng DepEd para sa pagpapagawa ng mga classroom. At sinabi din ni Vice President Sara Duterte na isa ito sa mga dahilan kung bakit nag-resign ito bilang DepEd Secretary. At tila naglabas pa ito ng mga pruweba na tila magpapatunay kung paano di umano pakialaman ng Kongreso ang budget ng Department of Education. Noong ito pa ang kalihim. Kasunod dito ay tila idineklara ng DP Presidente Duterte na hindi siya a-attend ng hearing ng 2025 proposed budget ng OBP ngayong araw na ito, September 10. Ayon pa sa inilabas na report ng well-known commentator na solid Duterte supporters na si Tio Moreno. And I quote, VP Inday Sara Duterte will no longer attend the OBP budget hearing today. Why? It's useless to waste your time dealing with the crocodiles. Baka sabihin na naman ang troll farm nila Tambaluslos na Kasi mga kababayan, no, ito opinion lang po, no? Kasi kung umattend man si VP Sara, ganun pa rin po ang magiging resulta. Kasi unang-una mga kababayan, nakaprogram na po yung Kongreso, no? Nakaprogram na po sila at yung naging resulta nga, no, ay pagtapyas dito sa budget ni VP Sara. Kaya mga kababayan, umattend man sa hindi si VP Sara, sabi nga ni Kimbo, we only stick to the plan, di ba? O ito po yung plano nila. Ay ano pang gustong gawin ninyo? Magmakaawa pa si VP Sara sa inyo? Hindi po gagawin yan ni Vice President Sara Duterte na magmamakaawa sa inyo, ha? Sino ba kayo para magpakaawang Vice Presidente? Ilang boto lang ba ang nakuha ninyo sa nakarang mga eleksyon, di ba? By district lang naman kayo, di ba? Pero sa Vice President Sara Duterte, binoto po yan ng buong sambayan ng Pilipino. Buong bansa, maging mga nasa ibang bansa, bumoboto para sa Vice Presidente. Sila ba bumuboto rin sa mga congress na yan na by district lang? Tapos kung makapagtanong, kung makapag-alipusta kay Vice President Sara Duterte, itong mga representative na ito, diba? Itong mga Makabayan Block, representative lang naman yan. Diba? Na mga teachers. Ay hindi nga rin. Ito nga mga kababayan, lahat ba ng teachers alam? Na mayroon silang representative dyan sa Kongreso na ang pangalan ay Castro? Baka hindi pa po alam ng mga teachers natin, di ba? Pwede pang palitan yan. Ang point ko lang dito mga kababayan, no? Bakit ganito sila? Bakit ganito sila kay Vice President Sara Duterte? Yung mas mataas ang boto nito eh. Sa boto pa lang, sa mandato pa lang mga kababayan, it is being respected dapat, di ba? Pero itong mga nasa Congress to, mga Congress to, ano ba yung Congress, yan. Congress to, itong mga Congress, mga kababayan, itong mga crooks, dyan sa Congress, wala na pong nakikita. Kundi yung kislap na lang na makikinang na pilak at ginto. You know what I mean, mga kababayan? Nabubulag po. Well, anyway, panahon nyo ngayon, no? May panahon rin kayo sa taong bayan at malapit na po yan.
Ayan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon dito sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video ito. Alright, maraming salamat po.